Marami sa ating mga ulam, hindi kompleto kung wala ang gulay na ito. Sahog sa sinigang at syempre sa pinakbet. Pero marami, hindi raw nila ito bet. Malapot kasi at malaway. Madalas, hindi ko talaga siya gusto. Huwag nyo naman okrayin ang okra. Ang driver mula San Jose del Monte, Bulacan na si Oligario, paborito raw ito. Hindi nga niya lang ito pinapapak, araw-araw niya rin ito nilalaklak. Paniniwala kasi niya, ito raw ang makapagpapagaling sa kanyang diabetes. Naiirita ka kasi gawa ng unang-una, mahapdi, kumikirot, ang dahil panglanggam. Bumapayat na po ako. Hindi ko rin po alam kung bakit. Hanggang sa nagpa-check up ako, yun nga po, mataas nga po yung sugar ko. Ang kanyang araw-araw na iniinom, yung tinatawag na okra water. Pangit ko sasabihin kung po tubig na parang may sipon eh. Kailangan mo tiisin yung lapot. Hindi naman siya nakakamatay. At hindi lang daw si Oligario ang sumusubok nito. Dumarami na raw kasi ang nakukumbinsi sa di umano healing powers nito. Nangitim na po ito, parang nalulusaw na po yung laman niya. Kumilom na po siya, hindi po natuloy yung pagputol. Naramdaman kagad ng katawan ko yung pagbabago kasi para kang nag-cleansing. Okay nga bang gamot sa sakit ang tinatawag nilang okra water? Ang okra water na siyang araw-araw ngayong iniinom ni Oligario, tubig lang daw na pinagbabara ng hiniwang okra. Ang mga okrang gamit ni Oligario, pinipitas niya sa community garden ng kanilang barangay. Ayan po, makapipitas lang po. Press na press po. Tatanggalin natin ang buntot at saka yung ulo kasi yan yung nabubulok eh. Tapos i-slice natin ng mga dalawa para lumabas yung katas niya. Lagyan natin ng tubig. Overnight siguro babad natin bago natin inumin para mas lumabas yung mismong lapot ang galing sa okra. Kaya mo kasi, iniinom ko po siya. Parang tubig lang na may lapot-lapot ng konti. Taong 2022 nang si Oligario bigla raw nangayayat at nalaman niyang meron pala siyang type 2 diabetes. Hindi po talaga namin lahi ang diabetes. Nakuha ko po sa lifestyle. Kakainom ng soft drinks, malakas din po ako sa kanin. Dahil sa taas daw ng kanyang blood sugar level, umabot sa puntong nahirapan na siyang tumayo. Nagkaroon din siya ng mga sugat-sugat sa paa na matagal naghilom. Dati po ako nag-insulin, parang lalo akong pumapayat. Advice po sa akin ng mga kaibigan ko, magbabad daw po kami ng okra sa tubig. Ginawa po namin. After a week, saka mo mararamdaman na parang, may pagbabago. Hindi na ako masyadong hinihingal. Hindi na ako antukin. At makalipas lang ang ilang buwang tuloy-tuloy na pag-inom ng okra water, ang blood sugar daw ni Oligario bumaba. Umabot po ng 572. Napababawa ko ng 240, 250. Dahil po sa okra, medyo talagang gumanda po ang pakiramdam ko. Sa 7 ektaryang farm namang ito sa Tarlac City, 13 tons ng export quality na okra ang kanilang naha-harvest kada araw. We ship it daily, every day, papuntang Japan. Also Korea. Ang head sorter sa farm at stroke survivor na si Marieta, kahit halos araw-araw na raw niyang kaharap ang mga okra, hindi pa rin daw siya nagsasawa rito. Okra water din daw kasi ang iniinom niya para sa kanyang type 2 diabetes din. Na-diagnose po ako nung 36 years old pa lang po ako. Hindi ko po gaanong pinapansin yun, pinabayaan ko po yun. Hanggang sa aksidente raw na natusok ng barbecue stick ang kanyang daliri. Nangitim na po ito, parang nalulusaw na po yung laman niya. Sabi po ng doktor sa akin, pag namatay yung kuko mo, puputulin natin yung daliri mo. Doon po ako natakot. Doon na raw sineryoso ni Marieta ang paggamot sa kanyang diabetes. At dahil kaharap na nga niya araw-araw ang mga okra, naisip niyang subukan ang pag-inom ng okra water. Pagkagising sa umaga, iinumin ko po yun. Nung una po, talagang hindi po kaya ng sikmura ko. Pero nasanay rin po ako. Makalipas lang daw ang isang buwang pag-inom nito, bumuti raw ang kanyang lagay. Nung magpa-check up po ako, bumaba na po yung blood sugar ko. Nag-120 po hanggang bumalik na po sa normal sa katagalan. Pati ang parang nabubulok na raw niyang sugat sa daliri, unti-unti ring naghilom. Hindi po natuloy yung pagputol. Kaya laking pasalamat ko po sa Diyos. Ang pag-inom ng okra water, hindi lang daw gamot sa sakit. Di umano, mabisa ring pampapayat,
Kung noon, 120 kilos daw ang timbang ni Jo Marie, ngayon halos kalahati ang kanyang ipinayat. 70 kilos na lang daw siya. Karamihan sa atin talaga, hindi natin siya gusto dahil nga dun sa panlasa. Pero kung susuriin mo yung health benefits niya, it's more than that. Taong 2018, na-diagnose ng depression ang estudyanteng si Jo Marie. Tayo sa playing basketball, naputol yung 3 ligament and nagkaroon po ng operation for that. Dahil sa tinamong injury, kinailangan niya raw magbawas ng timbang. Kaya nag-research daw siya ng weight loss treatment hanggang meron daw nagrekomenda sa kanya na uminom ng okra water. May mga kaibigan akong nagbigay sa akin ng medicinal value of drinking the okra water. Parang kumain ka na ampalaya na ang ano ng mukha mo. Titiisin mo talaga. Madulas siya, saka malaway. Isang pitchel, inuubos ko yun sa isang araw. Ang okra, mayaman din ito specifically sa mga sustansya katulad ng vitamin C, K, folate, magnesium at calcium. At itong mga sustansyang ito ay importante para sa ating mga puso, sa ating immune system at overall health. Pero paalala ng eksperto, bagamat nakakatulong daw ang okra water sa pagpapababa ng blood sugar levels dahil meron itong insulin, hindi raw ito sapat para gamutin ang diabetes. Wag natin itigil ang ating mga gamot, lalo na kung hindi naman tayo sigurado sa iniinom o kinakain natin na nakakapagpaganda ng blood sugar natin. Importante yung pag-follow up niya sa doktor. Mataas to sa tinatawag na oxalates na posibleng maka-form ng stones doon sa mga prone. Hindi ito para sa lahat. Hindi natin masasabi yung antas o yung dami ng sustansya na pupunta ron sa tubig galing sa okra. So, mas mabuti na kainin ng buo yung okra para mas makuha rin natin ng buo yung sustansya nito. Bago okrayin ang okra, isipin muna, baka ito ang gulay na magpapahaba ng buhay. Bagamat hindi ito certified na milagrosong gamot tulad ng maraming bagay patungkol sa ating kalusugan sa disiplina, tamang pagkain, ehersisyo at pananalig din. Doon nagsisimula ang paggaling. Pepe, pang-ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Ito pang kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. May isa pa kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God! May nakita talaga ang verbal ang hipid. Mata ng pusa tapos takpak ng paniki. Puti tapos mahaba ng pupong. Let us pray! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.